mga kabisdak. So, good morning sa ating lahat at sa maayong buntag kanyang tanan. So, karon no, meron tayong generator set na aayusin. Mula po ito sa ating butihing co-teacher na si Ma'am Leslie de Baleta. Maraming salamat po sa inyo po, Madam, sa pagbigay niyo po sa akin ng generator set. So, at sa yung nanay din po, maraming salamat. Ako po yung una ninyong naisip o naalala na bigyan nitong generator set. So, ayan po ano. So, nawawala po pala ang kanyang ignition key nito. Kaya ang ginawa natin, bumili tayo sa Shopee ng ignition switch para mapalitan natin ang ignition switch o ignition nito. So, ang ginawa natin, binaklas muna natin yung ating ignition switch para matignan kung ilang pin po ito. Kasi sa Shopee po, meron pong 6 pin at 5 pin. So, nakita ko po dito, 5 pin po tayo. Kaya in-order ko po yung 5 pin. Wala namang problema sa connection. Nang magkabaliktaran lang po yung nabili natin, yung color natin na wire. At tugma na rin man po yung ating mga wire dyan. Kaya lang, para mas mapadali ang ating pagkakabit, huwag na nating palitan ng ignition natin. Ang sa halip po ay gagamitin natin ang ating susi. Susi na lang po. Kasi kasya naman po yung susi. Kaya ang gagawin natin, ibabalik natin yung ating original po na ignition natin. So yan, ito ang babalik natin, yung luma natin. Ang gagamitin lang natin is yung susi. Ayan mga kabisdak, panoorin natin paano natin ibalik at paano natin ayusin ang generator set na ito. Pagkatapos natin may balik ang ating ignition switch natin, so papalitan na po natin ang ating engine oil. So ang gagawin natin dito, i-drain muna natin yung luma nating oil. Kaya binuksan natin dyan ang ating drain plug ng ating engine oil. So hanap muna tayo ng lagayan ng oil para at least hindi po magtapon yung ang lumang oil natin. Ayan. Ang ginawa ko dyan, hinila-hila natin ng konti, dahan-dahan para yung oil ay lumabas talaga. Para umikot yung makina natin at yung mga oil na nakasiksik sa ilalim ay mailabas niya. Ayan. Kaya dahan-dahan lang hihilahin natin. Hindi naman natin papaandarin pa. Hila-hila lang para umikot lang yung makina natin. Get ready to sing your heart out because your boss is back and 100% Pinoy. Lahat ng OPM your boss hits, non-stop, from timeless classics. What big assets? Pagkatapos yun, binalik na natin ang ating drain plug at saka hinigpitan lang natin ng tama. Huwag naman masyadong mahigpit, baka hindi na natin mabuksan sa susunod na change oil. So ganyan lang po. Tapos tinanggal na rin natin yung cap niya at may isasali na natin yung oil.
So naghanap tayo ng malinis na imbudo para at least hindi po masayang ang ating oil. So yan. So ginawa natin dyan, pinatagilid natin para at least madaling maisalin yung oil. Huwag na tayong mag-alala kasi wala naman pong laman yan or meron man lang laman ng gas yan, kukunti lang po. Hindi naman po matatapon. Kaya tinagilid na natin. Sa paglalagay naman ng oil, i-check natin yung guide. Okay? Para at least alam natin kung tama ang laman ng oil natin. So sabi dito sa guide, meron tayong guide sa gilid. Yung level ng oil, makikita natin. So tingnan natin, tamang-tama lang. Nakalabas lang ng konti sa ating butas. Yan po, tingnan natin. Yan. At ito po ang ating guide. Kaya goods na yan. Goods na goods yan. Ayan, dito naman po tayo sa gas tank. Tignan natin yung gas tank. So, sobrang dumi. So, ang gagawin natin, lilinisan natin yung gas tank. So, babaklasin natin yan. Tapos, lilinisan natin. So, at least pag nagsalin tayo ng gas, malinis po ang papasok natin na gasolina. Ayan, nilinis talaga natin ng maayos yung gas tank at sinalinan rin natin ng gasolina para mas lalong malinis. Tapos tinapon natin ulit yung gasolina na sinali natin. Ngayon bago natin ibalik yung gas tank natin, linisan muna natin yung generator set natin para at least yung mga sulok-sulok niya na mahirap abutin pag nandyan yung gas tank ay malilinisan natin ng maayos.
Yan, pagkatapos nating malinis, ganito na po ang itsura niya. So, ang gagawin na lang natin ngayon ay ibabalik natin yung gas tank. So, ibabalik na natin. Medyo makalawang na yung dalawang bolt ng ating gas tank, Kaya ang gagawin natin, palitan natin ng mga bagong bolt. So meron akong mga nakatagong bolt, hanapin natin yung kaparehas niya. Ayan, papalitan natin para at least sigurado tayong hindi yan mag-stuck. Kung sa susunod ay aayusin natin o lilinisan natin. Pagkatapos kung may balik ang gas tank, ito binalik ko na ko yung gas ang hose natin para papunta sa ating karburador. At isasalin na natin yung ating gasolina. So nagkamali ako dyan Kung napapansin nyo, nandyan pa yung filter natin. Nakalimutan ko po yan mailagay. Napansin ko na lang pagkatapos kong masalin yung gasolina. So buti na lang, medyo malinis yung gasolina natin. Tingin ko wala naman masyadong marumi. Kaya sa susunod, ingat po tayo. So lagay natin yan. Pagkatapos ng gasolina, binalik natin yung filter natin. Pero bago natin ibalik, linisan muna natin. Pagkatapos kung may salin ng gas, chinek ko rin muna yung mga hose natin kung meron ba talagang gas na lumalabas. Kasi minsan, ang problema, nagkakabara tayo dyan sa fuel natin na switch, yung turn and off ng fuel natin. Minsan nagbabara po dyan. Kaya kailangan natin i-check kung may gasolina ba talagang lumalabas. Yan, pagkatapos may naka-charge pala akong battery dito. Kaya tignan natin kung pwede na natin ikabit. So, ikakabit natin itong battery natin. At ayan, kinabit ko na rin yung gas muna. Diyan ko napansin yung filter natin na wala pala. Ngayon, ikakabit natin yung battery. Nga ang problema dito, mas malaki yung battery nakuha natin. Actually, ang battery na yan ay kay brother-in-law yan na pinagpalitan niya nung battery niya sa motor. Tinanong ko siya kung gumagana pa o naman gumagana pa. Ang problema nga lang, hindi siya na full charge talaga kasi may katagalan na ang battery na to. Pero sa tingin ko, gagana pa ito kasi may 14 volts pa naman siya. Kaya titignan natin, kabit natin. Medyo nahihirapan ako dito kasi may mga medyo malaki po yung kanyang bolt na sa ilalim. Kaya ginawa ko na lang, ginawang self-screw ko na lang. Yun. Kaya tignan natin kung aandar siya. Aray ko, ito yung nangyari akala ko aandar na siya. So, pagkatapos kong may on yung gas, tignan yung nangyari, mayroon po tayong tagas dito sa ating karburador. Kaya medyo malakas po yung tagas. Tingin ko, kailangan natin baklasin rin to at titignan kung ano po ang dahilan ng tagas niya. Duda ko dito una, parang gasket lang or ayan ang lakas.
Kaya ang ginawa natin, baklasin muna natin ulit. Pag baklas natin, titignan natin kung anong pwede natin gawin. Baka lilinisan natin kasi nga 3 taon na itong naka-stock na generator na to. Baka lang marumi lang yung ating karburador. So binaklas na natin yan at lilinisan natin. Ayan, sinubukan ko muna siyang baklasin, hindi totaling baklas. Inangat ko lang ng konti para malinisan yung ating gasket. Kasi duda ko gasket lang. Kaya lang, nung naibalik ko, ganun pa rin. Kaya binaklas ko na talaga siya. At binaklas ko na siya, tinignan ko yung ilalim niya kung napupunduan ba ng gasolina. Parang hindi nakakadalo yung gasolina sa pinakailalim niya. Kaya ang ginawa natin, nilinis muna natin lahat-lahat, tapos ibinalik na rin natin ulit. Kumuha na rin ako ng konting gasolina para panlinis nitong karburador. At kumuha rin ako ng brush. At yan, nilinis natin yung karburador natin. So sa paglilinis ng karburador, ingatan po natin na hindi maputol yung mga gasket natin, yung rubber gasket natin. Kasi baka maputol yun, magkakaroon tayo ng problema. Sunday pa naman ngayon, wala tayong makukuhaan ng mga pyesa kasi sarado po yung mga shop natin dito. So ang ginawa ko na lang ay nilinisan ko ito. Yes. Oh. Pagkatapos ko malinisan, sinalpak ko naman siya ulit. Kaya lang, titignan natin kung anong mangyayari. Kung talagang mawawala na yung tagas at pwede na natin siyang may start ulit. So yun, ang naging problema, pagka-on ko, pakak, ganun pa rin. Merong tagas pa rin na nangyayari. At mas lalong lumakas pa ito. Tignan nyo. Ayan, aray ko. Tingin ko hindi na ito madadala sa linis-linis lang, kaya kailangan na nating dalhin ito sa mga eksperto. Kaya ang ginawa natin, binaklas ko yan ulit at dinala sa shop na alam kong marunong nito. Kaya yan, galing ako dyan sa shop, kakauwi lang at yan, pinasabay ko na rin ng gasket. Kasi wala tayong available na gasket na mabibili, DIY na lang po yan. Ginawa po nung naglinis at nag-ayos yan. Sabi doon sa shop, ang nangyari daw sa ating karburador, since matagal na po siya hindi nagagamit, yung pin po sa loob ay na-stuck na po at hindi na po nakadiretso yung gasolina.
Kaya yung gasolina daw, diretso tapon na daw po. So yun po yung nangyayaring tagas kanina. Kaya yun, sinalpak na natin at success naman po. Nung pagkaon ko ng gas, wala pong lumalabas ng gasolina or tagas. Kaya try natin paandarin ang ating generator. Ayan, kung naririnig nyo, umandar po at success po na ayos po natin ang ating generator set. So, generator na ito ay may lakas na 3,500 watts. Ayan po. Binigay po sa atin to na libre at napaka-thankful po ako sa mga taong nagbigay sa akin nito. Malaking bagay po ito para sa amin. At dahil success tayo sa pag-ayos ng generator set na ito, dahil sa sobrang init ng panahon, maliligo muna tayo, iwan muna natin siya at babalikan natin kung gagana po ulit. Ayan, at nakaligo na tayo sa mga oras na yan, kaya try natin paanda rin ulit. Kumanda rito, ibig sabihin, talagang gumagana na siya. Okay? Tapos paanda rin natin na medyo matagal-tagal para at least makacirculate ng maayos yung oil natin. Salamat mga kabisdak. Kaya ayan na po. Success po tayo sa araw na ito na paandar natin ng maayos ang ating generators. So ang nagastos ko lang dyan, gasolina, oil at saka yung 100 pesos sa paglinis ng ating carburetor doon sa shop. Salamat mga kabisdak. Success tayo sa araw na ito.